So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, hindi rin po nakaligtas sa mata ng mamamayang Pilipino itong ama ni Vice President Sara Duterte. Kung itong si VP talaga nga namang minamatahan for impeachment case, 'di ba, na matanggal bilang Vice Presidente ng bansang Pilipinas sa kadahilanan nga pong madaming nilabag sa ating konstitusyon, abay syempre yung kanyang ama rin. Medyo ngayon hindi na pagtutuunan ng pansin itong si former President Duterte dahil ang nakaupo naman sa pwesto ngayon ay yung kanyang anak. Pero meron pong iilang grupo ang sinikap na minanmanan, tinanaw pa din yung nakaraang ginawa ni former President Duterte. Although tapos na siya sa pagiging presidente, pero mahalaga pa rin po mga minamahal at isa din pong malaking achievement kung itong si former President Duterte ay makasuhan ng disbarment case. So ngayon, ito yung balita. Yan, basahin natin sa inyo ha. Sabi dyan, former President Duterte disbarment case filed against him. Actually, dapat matagal nang nirevoke yung license nito kasi unang-una, hindi naman siya naging hindi naman naging lawyer itong si former President Duterte. Pasado. Miyembro siya ng Integrated Bar of the Philippines. Pasado bilang abogado itong si Digong, pero hindi siya nagpaka-abogado dahil unang-una nga pinasok niya yung buhay ng politika. Mayor, congressman, diba, governor, hanggang sa naging presidente na ng bansang Pilipinas. Hindi nga natin alam kung nagre-renew pa ba to ng license niya bilang isang abogado. At beside mga minamahal, diba, wala na din to kahit madisbar itong si Digong, wala na din yan wala na din para sa akin magiging saysay, pero malaking achievement po ito sa iilang mga grupo. Kasi itong si Digong mukhang tatayo, 'di ba, na abogado ni Vice President Sara Duterte kapag sumulong yung impeachment, 'di ba? Sabi pa nga ni Sara Duterte, nandiyan naman daw yung kanyang ama. So, I think, 'di ba, deserve na madisbar itong si former President Duterte rin. Although sabi ko medyo ngayon wala na yung kahalayan dahil hindi na nga pangulo itong si Digong, pero malaking achievement pa din ito, lalo pat naririnig natin, natutunugan natin na itong kanyang ama ay mukhang tatayo bilang abogado ni Sara Duterte. Pero mga minamahal, himay-himayin nyo na lang paano tatayo bilang abogado itong si former President Duterte? Sila din mismo lumalabag sa rule of law and due process. Kukunin mong abogado yung tatay mo na walang ibang ginawa kundi ad hominem, walang ibang ginawa kundi magmura, diba? Kukunin mong abogado yan? Ay, Diyos mio naman, ewan ko dito sa kanyang anak. Alright, basahin natin tong balitang to. Sabi dito, a disbarment case has been filed against former President Rodrigo Roa Duterte on Friday by human rights group Karapatan. Yung pangalan ng grupo na nag-file is yung Karapatan, at several human rights advocate and religious leader together with the relatives of victims of extrajudicial killings. Actually, itong ang pag-asa na lamang natin dito mga minamahal, yung ICC Although kahit nga din ako medyo natatagalan, pero nung nakikita ko na yung paggulong ng kaso, sabi ko medyo matagal pa to, pero malapit-lapit na. Kumbaga malayo na itong narating ng kaso na to. Malayo-layo pa, pero malayo-layo na din ang narating nitong napagdaanan natin, 'di ba? Yung mga hearings, nakakuha mga minamahal, 'di ba? Ng mga evidence na may pag-aamin na totoo yung Davao Death Squad, pumapatay itong si former President Duterte. So, ang dami niyang admission na ginawa. So far, mga minamahal, goods. 'Di ba? Kahit medyo matagal yung process ng International Criminal Court, at least, pag yan na-file, isang intaka na lang yan. Kasi lahat na kumpuni, 'di ba? Lahat ng mga evidences na kumpuni, kumbaga wala na tong lusot pagdating ng panahon. Alright, basahin pa natin itong mga minamahal. Ang sabi dito, Duterte violated the Code of Professional Responsibility and Accountability, or CPRA, and for conduct unbecoming a lawyer, the group cited in their complaint. Sabi pa dito, Duterte obtained his law degree from San Beda and was admitted to the bar in 1973.
He was a former prosecutor. Actually, alam na natin yan kasi nasa open book yan, mga minamahal, na naging prosecutor itong si former President Duterte. Pero hindi ibig sabihin na naging prosecutor ka, alam mo na lahat. 'Di ba? Hindi pwedeng sabihin na magaling ka na sa lahat. At saka hindi ka pwedeng tumayo bilang abogado ng anak mo. Dahil unang-una yung anak mo may nilabag talaga sa batas at ikaw mismo na ama, konsentidor ka. Kaya, sabi dito, he was also the 8th lawyer to become the president. The last was Ferdinand Marcos Sr. In December, Duterte appeared before the Senate and admit giving kill orders to the death squad in connection with the anti-illegal drugs campaign. With Duterte an invocation of his role as a lawyer and prosecutor, as some kind of authority in his recent testimony at the hearings at the House of Representatives and the Senate, we believe it is time for the victims of human right violation to speak up. Deserve lang naman na mabigyan ng oras, porsyento itong mga nabiktima ng kanyang fake war on drugs na ang totoong layunin naman talaga nito is, tirahin, sipatin yung mga kalaban para sila yung mag-rule. Di umano ng droga sa bansang Pilipinas. Yun ang pagkakasabi ni Arturo Las Cañas. And I think there's a little bit portion na there's a huge portion na maybe it is true. Diba? Kasi mostly ng mga rivals ay najujutay, diba? Natetigibumbum. Imagine nyo na lang may 3 Chinese na namatay doon sa Davao Prison Penal Farm. Without any reason, bakit sila napasok doon sa kwarto na yun? Napaka-sealed ng area na yun. And para feeling ko lang naman, I think kaya pinatahimik yung mga yun, it's either kalaban sa droga or baka naman may nalalaman patungkol kay Duterte na baka posibleng kumanta kaya habang maaga pa, kinitila na ng buhay. Alright, sabi dito, it is time for us to appeal to the Supreme Court to reinforce how the law should work in the Philippines, how the law should shield victims of human rights violation as they seek justice and should ensure dignified and proper conduct in the practice of law. Sabi ni Attorney Vince Jaime V. Topacio. Alright, mga minamahal, hindi na natin kailangang basahin lahat ng na yan, nakalagay dyan sa article na yan. Pero yung punto dito, tama lang na mag-file yung several groups of people ng disbarment case dito kay Duterte para I think ma-revoke yung kanyang license kasi mukhang nagbabalak to na magpaka-lawyer sa kanyang anak, 'di ba? Na ngayon alam ninyo naman na nai-issue sa impeachment itong si VP Sara Duterte. But anyway, mga minamahal, sa tingin ninyo papayagan ba na maging lawyer itong si Digong ng kanyang anak? Mismong sila Duterte hindi sumusunod sa rule of law. Walang ibang ginawa kundi manakot, ad hominem palagi, red flag kapag nagsasalita. 'Di ba? Naninindak, diyan lang naman sila magaling sa paninindak, pananakot, ad hominem. 'Di ba? Instead na magsalita batay sa moral at batay sa konstitusyon, ang ginagawa, naninindak. Sa tingin ninyo, i-allow yan ng Supreme Court? Yung ganyang katarantaduhan ng kanyang ama? Diba? So, I believe, mga minamahal, wala yan. Wala yan. Pero, kahit ma-disbar, itong si former President Duterte, still hindi na din yan kawalan kay Digong. Kasi madami na siyang perang nakulimbat di umano. Pero yung punto natin dito, malaki pa din porsyento yun, mga minamahal, ng success ng mga Pilipino. Even na hindi pa siya nauhuli ngayon sa ICC, pero kapag na-disbar siya, 'di ba? Itong si former President Duterte, meaning po nun, mga minamahal, na gumagana yung proseso, 'di ba? Yung batay sa moral, sa batas, sa konstitusyon ng bansang Pilipinas. Alright, mga minamahal, yun lamang po. By the way, bukas umattend kayo Mga minamahal, pasensya na po Hindi ko lang alam kung bukas makaka-attend ako kasi meron kaming napakahalagang meeting din tomorrow. So, may booking ako ng flight 18 dyan sa Manila. Flight ko mamayang alas 4. So, ngayon pinag-iisipan ko kung pa-flight ako mamaya kasi bukas may
may meeting kami. Sobrang importante. So, I hope na makadalo ako mamaya, bukas, dyan sa impeachment rally na yan. Sisikapin kong makadalo. Pero kung hindi man, mga minamahal, ako po ay humihingi ng malaking pagpapasensya. Dahil alam nyo naman kung gaano ko ka-willing dumalo. Pero mas kailangan kong asikasuhin itong bagay na to. Kung pwedeng makancel yung dito, ilalaan ko yung oras ko sa pagdalo bukas dyan sa rally. Pero kapag hindi pwedeng i-cancel to, ngayon pa lang, aatupagin ko na, tatanungin ko na, atupagin ko na ngayon kung pwedeng i-cancel tapos sa ibang day na lang. Kapag pumayag, makikita nyo ako bukas. Alright, mga minamahal? Again, it's me, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.